Now, mayroong nabanggit, no, ang atin pong kapatid na new heaven and new earth, no? Sa kabilang banda, tama naman po yung sinabi niya na after this earth, no? Kasi ah talagang mawawasak tong earth natin, i-renew to ng Diyos. Kaya nga, bagong langit at bagong lupa. Yan po ang ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa. Renewal of the universe. Okay? So, umpisahan na po natin ang pag-aaral about new heaven and new earth. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce simbahan. Dito po sa Catholic Bible Dictionary ni Scott Hahn, mga kapatid, ito pong new heaven and new earth, o yung heaven and new earth, ibig po sabihin nito yung universe, no? Basahin ko muna para maunawaan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng new heaven and new earth? No? At babasahin din natin ang teaching of the church, mga kapatid. New heaven and new earth, no? Tayo natin na ang heaven. Ano ba ang heaven ayon kay Scott Hahn? Sabi ni Scott Hahn, in a broader sense, no, in a broader sense, or other term, in wide sense, or wider sense, heaven and earth were used together to signify the entire universe. So when we say heaven and earth, hindi po yan yung earth lang. Ibig sabihin, the entire universe. Yan po ang heaven and earth, no? At ayon sa kanya dito, in the final consummation, ibig sabihin, the final days, there will be a renewal of heaven and earth that is of the whole creation. Okay? So, magkakaroon pala ng renewal sa buong universo, mga kapatid. Bakit? Dahil corrupted na kasi yung creation ni God. No? Kaya talagang masisira itong lahat na ito, itong bagay na ito. But i-renew ng Diyos yan. Lahat, pati yung mga tao kung saan wala ng corruption, no? Wala ng kasakitan, wala na lahat. Kung sa baga, ibabalik ng Diyos ang kanyang creation sa original ng kanyang pagkagawa. Na walang patayan, no? Walang selfishness, wala lahat. So yun po ang ibig sabihin ng new heaven and new earth. Ibig sabihin, babaguhin niya ang buong universo. Yung kanyang nilalang, ibabalik niya sa dati, sa original. So pakita ko po sa inyo ang teaching ng simbahan, no? Sa Catholic Catechism of the Catholic Church, paragraph 1042 to 1045, mga kapatid. Dahan-dahanin nating basahin para maunawaan niyo, no? At makita niyo gaano kaganda ang turo ng simbahan. Yan. So dito po sa Article 6, ito po ang sinabi ng simbahan, the hope of the new heaven and the new earth. So sa paragraph 1042, sabi ng simbahan, at the end of time, so end of time, the kingdom of God will come in its fullness. After the universal judgment, the righteous will reign forever with Christ, glorified in body and soul. The universe
meaning the new heaven and the earth itself will be renewed. The universe, yung bagong langit at bagong lupa, ibig sabihin ay i-renewed, babaguhin ng Diyos. The church will receive her perfection only in the glory of heaven. When will come the time of the renewal of all things? Ano daw? When will come, will meaning future tense, come the time of the renewal of all things. Mayroong renewal of all things, no? At that time, together with the human race, no? Together with the human race, the universe itself, which is so closely related to man and which attains its destiny. Ano daw? Attains its destiny. Through him, will be perfectly re-established in Christ. Re-established in Christ, mga kapatid. No? Lahat daw na nasa universo, pati ng mga tao, na ang kaniyang destiny ay ito pong universo will be perfectly re-established in Christ. Re-established ng Diyos, mga kapatid. 10:43. Sacred Scripture calls this mysterious renewal. Ano daw? Calls this mysterious renewal which will transform humanity, babaguhin ang sangkatauhan and the world. No? Transform humanity and the world. New heaven and new earth. So, ibig sabihin ng new heaven and new earth, transform of humanity and the world, meaning the whole creation will be renewed. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin ng new heavens and new earth. No? The transformation of all creation, humans and the universe. It will be the definitive realization of God's plan to bring under a single head all things in Christ, things in heaven and things on earth. In this new universe, ano daw? New universe, the heavenly Jerusalem, God will have His dwelling among men. So, titira ang Diyos kasama natin sa new heaven and new earth. Dahil sabi nga ni Panginoong Jesucristo, kung nasaan siya, nandoon din ang kanyang mga alagad, mga mananampalataya. He will wipe away every tear from their eyes. So wala ng pagluha. And death shall be no more. Wala ng kamatayan. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. Wala ng paghihinagpis, kasakitan, mawala na yan. For the former things have passed away. For man, this consummation, no? For man, this consummation will be the final realization of the unity of the human race, which God willed from creation and of which the pilgrim church has been in the nature of sacrament. Those who are united with Christ will form the community of the redeemed, the holy city of God, the bride, the wife of the Lamb. She will not be wounded any longer by sin, stains, self-love that destroy or wound the earthly community. So ito po mga bagay na ito, sin, stains, self-love, and destroy, no? The earthly community, mawawala na po yan mga kapatid sa new heaven and new earth. Vanish na po lahat ng bagay na yan. And then, the beatific vision in which God opens Himself in an inexhaustible way to the elect will be the ever-flowing wellspring of happiness, peace, and mutual communion. Right? So yun po ang mangyayari mga kapatid sa new heaven and new earth. Again, the new heaven and new earth meaning the renewal of all creation. Tayo mga tao itatransform. Matransform tayo with glorified body and soul. No? Titira tayo muli sa mundo na wala ng kasalanan, stains,
corruption, self-love, mawawala na po yun. Wala ng pag-iyak, pagtangis, mawawala na po yun, mga kapatid. Dahil babaguhin ng Diyos ang lahat at makakasama na natin, makakapili na natin ang Diyos sa mundo. Yan po ang turo ng simbahan. No? Then, ano po ba ang mangyayari pagdating po sa panahon na yan na renewed na ang lahat ng bagay? No? 'Di ba? Titingnan kasi natin sa panahon natin, tayo para mabuhay, kumakain tayo, no, ng mga laman, no, mga hayop. Pagdating ba ng panahon na yan, kakain pa rin ba tayo ng hayop? Hindi na. Dahil nga, ibabalik ng Diyos ang kanyang creation sa original niyang paggawa. Dahil, nung ginawa ng Diyos, mga kapatid, ang creation, wala pong kamatayan. No? So, therefore, walang kamatayan, so walang kumakain ng hayop. Hindi yan ipinahintulot ng Diyos ang kumain ng hayop. Hindi ang hayop kakain ng kapwa hayop. Wala pong ganun sa original creation. Ang ipinahintulot o ibinigay ng Diyos na makakain ng tao at ng hayop ay yung mga halaman at mga bunga, mga prutas. Yan po ang ipinahintulot ng Diyos na kainin ng tao at kainin ng mga hayop. So ibabalik po tayo sa panahong iyan, mga kapatid, sa new creation and new earth. No, wala ng kamatayan. O, basahin natin ha. Pakita ko sa inyo biblically speaking, no, in Kawikaan o Karunungan ni Solomon chapter 1 verses 12 to 15. Ano ba ang original plan talaga ni God? Meron bang kamatayan? No? Talaga bang plano niya na mamatay ang hayop o tao? Hindi. No, basahin natin, mga kapatid. Karunungan ni Solomon 1:12 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Huwag ninyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagagawan. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Ano daw? Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Take note. Hindi niya sinabi, hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng mga tao. Hindi. Alinmang may buhay. Ibig sabihin, buhay ng hayop, buhay na tao. Alinmang may buhay ay hindi siya nalulugod, mga kapatid. So, hindi plano ng Diyos na kumain din tayo ng mga lamang kati. Hindi niya plano yan nung unang ginawa niyang creation. No, dahil nga lang sa corruption, nabago ang sistema ng creation, mga kapatid. At mamaya i-reveal ko sa inyo kailan ipinahintulot ng Diyos na kumain ang tao ng lamang kati. Sa 14, ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. Ano daw? Ginawa ang bawat nilalang. So, hindi lang tao, kundi bawat nilalang, pati hayop dyan, magpatuloy. So, ginawa ng Diyos ang hayop at ang tao na magpatuloy. So, therefore, walang killing na nangyayari nung ginawa niya ang lahat. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakakamatay, even the snakes. No, walang kamandag na nakakamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. So, nakuha niyo ba, mga kapatid? Kung anong mangyayari sa new heaven and new earth, there's no more death anymore. Wala nang pagkain ng mga hayop kasi hindi na rin sila mamamatay. Hindi na sila pwedeng mamatay sa panahon na yan. Kasi kasama pa rin natin ang mga hayop na yan sa new heaven and new earth. Kasi all things nga i-renew eh. Baka nga, yung mga dinosaur, mabuhay na sa panahong iyan, mga kapatid. Dahil scientifically speaking, ang dinosaur is part of God's creation. Hindi po natin yan ma-deny. No, scientifically speaking, ang dami kasing mga remains ng mga dinosaur na nahukay ng mga scientifico. So it's part of the truth na ang dinosaurs are part of God's creation.
Nag-vanish lang sila kasi nga ipinahintulot na ng Diyos na makain ang laman ng bawat nilalang. So kung manatili yung mga dinosaur na nabuhay sa panahon natin, hindi ubos lahat ng tao kasi ipinahintulot na kasi ng Diyos ang pagkain sa laman. No, sa creation wala. Ano ba ang ipinahintulot ng Diyos na kainin ng mga tao at ng mga hayop sa creation, ano pa lang, sa creation time? Ano ang ipinahintulot ng Diyos na kainin ng mga tao at mga hayop? Basahin natin. Genesis 1:25 to 31, mga kapatid. Dito talaga kayo mamamangha sa salita ng Diyos. Walang ibang aklat, mga kapatid, na ganito ang revelation, ganito ka-accurate. Biblia lang. Kaya napakasarap po talaga pag-aralan ang salita ng Diyos, mga kapatid. No, napakasarap po talaga pag-aralan. Huwag lang po tayong ma-disturb ni Satan na tamarin mag-aral. Malalaman natin ang creation ni God talaga, grabe talaga, napaka marvelous talaga ng Diyos, mga kapatid. Basahin natin ano ba ang ipinahintulot ng Diyos, ang kanyang original plan sa creation. No, ano lang ba ang pinahintulot na kainin ng mga tao at ng mga hayop? Dito nyo makikita, mga kapatid. Genesis 1:25 to 31. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ano lang ang ipinahintulot ng Diyos na pagkain ng mga tao, ni Adan at Eva? Lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. So, mga bungang kahoy, mga halaman, mga prutas, yan lang ang ipinahintulot ng Diyos na kainin ng mga tao, mga kapatid. How about sa mga hayop? Sa 30, ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon, at ito ang nangyari. Ano ang ibinigay ng Diyos sa mga hayop na kainin? Halamang luntian at ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Yan po ang ibinigay ng Diyos na pagkain ng mga hayop, no? Mga halamang luntian, mga kapatid. 131. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ika-6 na araw. Kita niyo, mga kapatid? No? Walang ipinahintulot ang Diyos na pagkain ng anumang laman. No, sa tao ang ibinigay niya na pagkain, bungang kahoy, mga prutas, mga dahon, mga gulay. At sa mga hayop naman, ganun din, mga luntiang halaman para sa mga hayop. Ang question, bakit nagkakainan na ngayon ng mga hayop? No? Kung totoo yung sinasabi mo, Brother Junre, bakit ngayon nakikita natin ang ahas, buong buong baboy kinakain no? Tapos kung titingnan mo ngayon ang mga leon, talagang appetite talaga nila lahat ng uri ng hayop na
nakikita nila, pati tao eh. No? At tayo mga tao, ba't tayo kumakain ngayon ng mga hayop? Kung hindi pala pinahintulot na ng Diyos. Ang question, kailan ipinahintulot ng Diyos na pwede nang kainin ng mga tao ang mga lamang kati? Pati ang mga hayop na kumain na rin sila ng mga lamang kati. Kasi malinaw na sa binasa natin na walang ibinigay na instruction ng Diyos na kainin nyo anumang uri ng hayop. Walang ganun. Wala kayong nakita, wala kayong nabasa sa Genesis 1 na ipakain ng lahat na uri ng hayop. Wala pong ganun mga kapatid. Diba? Ang pinapakain ng Diyos sa mga tao, mga bungang kahoy, mga halaman, o mga prutas, yun ang ibinigay niya sa mga tao. Sa mga hayop naman, mga lunti ang dahon. O kailan ipinahintulot ng Diyos na maaari ng kainin ang mga lamang kati? The answer mga kapatid, after flood. Matapos ang pagbaha ng mundo, ng buong mundo, doon pa lamang ipinahintulot ng Diyos na ipakain sa mga tao ang mga lamang kati, at doon pa lamang ipinahintulot ng Diyos ang pagkain ng hayop sa kapwa hayop. Babasahin natin ha, para hindi nyo masabi na nag-self-interpret ako. Genesis 9:1-7 mga kapatid. Genesis 9:1-7. Dito ipinahintulot ng Diyos na maaari ng kainin ang lahat ng lamang kati. Basahin natin. Genesis 9:1-7. Ito po ang revelation ng Diyos na ipinasulat niya sa banal na kasulatan mga kapatid. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Tandaan natin na ito after flood na ito, after flood. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling, ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop. Dito na may takot na ang lahat ng hayop sa tao. Pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian, so gaya daw ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari nyo nang kainin. Kita nyo? Kailan lang ipinahintulot ng Diyos na kainin ang mga hayop, lahat ng mga hayop? After the flood. Katulad ng mga halamang luntian na ipinapakain niya nung after ng kanyang creation, after naman ng flooding ng buong mundo, paglilinis ng Diyos sa buong mundo, pinahintulot na ng Diyos na makain ang lahat ng lamang kati, ang mga hayop. Diba? Napakalinaw dito. Lahat ng mga ito yung mga hayop na binanggit niya sa verse 2, lahat ng mga ito'y maaari na. Ibig sabihin, before the flood, hindi pa maaring kainin. No, nakuha nyo? No? Maaari nang kainin ang lahat ng lamang kati, lahat ng mga hayop. After the flood, mga kapatid, doon pa lang ipinahintulot ng Diyos na kainin ang mga lamang kati. Patuloy natin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo. Yun ang point doon. No? Yung karning hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Then, mananagot ang sinumang papatay sa inyo. Maging ito'y isang hayop. So, yung mga buhaya na kumakain ng hayop, lagot sila sa Diyos. No? Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon na kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Pagpatuloy na lang natin ang pagbabasa hanggang Jess siguro. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong mga magiging mga anak. Gayon din, sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot, mailap, na hayop na kasama ninyo sa barko,
Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ayan, so, napakalinaw mga kapatid, no? Ang revelasyon ng Diyos. Kailan lang ipinahintulot ng Diyos na maaari nang kainin ang mga lamang kati? After the flood. So before the flood, wala pong pagkain ng anumang uri ng laman. According po sa turo ng sa ipinahayag ng Diyos sa banal na kasulatan mga kapatid. No? So yun po ang mangyayari sa new heavens and new earth, sa pagbabago ng lahat ng bagay. Marirestore na uli. Di ba sa Genesis 9:1 and 2, ang mga hayop ay matatakot na sa tao. O sa new heaven and new earth, yung takot na yan, mawawala na yan. Yung leon hindi nakakain ng mga kapwa hayop. Ang kakainin ng leon, parang baka na. Kakain na ng damo. Yung ahas, pwede nang paglaruan ng mga bata. Yung batang kambing, pwede nang kasama na matutulog ng mga leopardo. So, marirestore din muli yung creation ni God na yung mga hayop ay hindi pa chaos. Hindi pa naghahuntingan para magkaroon ng makakain ng bawat hayop. No, marirestore din yun mga kapatid. Ibabalik ng Diyos ang lahat. No? Yung takot ng mga hayop sa tao, mawawala na rin yun. O basahin ko sa inyo, no, para hindi niyo man masabi na naggagawa ako ng sarili kong aral, no? O Isaiah 11:6-9 mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Ano daw? Sa piling ng kordero ay maninirahan ang asong gubat. No? Sa ngayon, panahon natin ngayon, hindi pwedeng manirahan ng kordero sa asong gubat. Patayan, kakainin yan. No? Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Ano daw? Ang leopardo ay mahihiga sa batang kambing. So ganito po ang magiging mangyayari mga kapatid sa new heavens and new earth. Magkasamang mangingingain ang guya, ibig sabihin ng baka at ang batang leon. O magkakasama ng kakain ang baka, guya at ang batang leon. At ang mga alaga sa kanila ay isa pang batang paslit, pati yung batang paslit, no? Hindi na matatakot sa leon. Ngayon, ilagay mo yung batang paslit sa leon, di ba? Ubos yan. Kakainin niya ng leon. 7. Ang baka at ang uso'y magkasamang mangingingain. Baka at ang uso ay kasamang mangingingain. Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng, ano daw? Damo tulad ng baka. Ano daw? Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. O hindi nakakain ang leon ng laman, kundi damo na katulad ng baka. Yan kasi ang original na ibinigay na pagkain ng Diyos sa mga hayop, no? Mga halamang luntian, mga damo. So sa new heavens and new earth, yung leon kakain na muli ng damo katulad ng baka mga kapatid. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Kita mo, wala nang takot, di ba? Sa Genesis 9:1 and 2, lahat ng hayop ay matatakot na sa tao. Gayon din ang tao kasi may kamandag yan eh. Takot din tayo sa ahas, pero sa new heavens and new earth, maglalaro na ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Ganyan ang mangyayari mga kapatid. Sa 9, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Kita niyo? No? Yung creation ni God, babaguhin niya muli. No? Ibabalik niya sa original niyang pagkagawa.
No chaos. No, wala pong kaguluhan, wala pong hantingan, wala po lahat. Ibabalik po 'yun. Paano naman ako nakakasiguro na 'yun nga ay sa new heaven, sa new earth? Yes, dahil pinahayag din po yan ni Isaiah pa din. Sa chapter 65, mga kapatid, verses 17 to 25, yun pong pagkain ng leon ng damo kasama ang baka at yung mga nabasa natin sa chapter 11 verses 6 to 9 sa new heavens and new earth po yun mangyayari according po kay Isaiah, no? Isaiah 65, 17 to 25, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Isaiah 65, 70 to 25. Ito po ang revelation ni Isaiah sa new heavens and new earth. Ang sabi ni Yahweh, so sabi daw ni Yahweh, according kay Isaiah, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. So, yung ano man yung mga nangyayaring corruption, kasakitan, kasakiman sa mundong ito na atin pong ginagalawan, after ng new heavens and new earth or renewal of all things, mga kapatid, ang lahat ng iyan ay makakalimutan na. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kaniyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panaghuiman. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, so there's no dying anymore. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na at hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. So, andun pa rin parang natural living pa rin, no? Magtatayo pa rin ang mga tao sa new heavens and new earth ng matitirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. So, may taniman pa rin mangyayari, mga kapatid. Kasi nga, dito pa rin yan sa new heaven and new earth, yung earth pa rin yan. Babaguhin nga lang, no? Pero ang kakaibahan, kasama na natin ang Diyos. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakikinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Anumang gawaing paghirapan nila'y tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Yung binasa natin kaganina sa chapter 11 verses 6 to 9, ito na yon, no? Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun po, mga kapatid, ang mangyayari sa new heavens and new earth, no? Ibabalik ng Diyos ang dati niyang creation na walang kamatayan, wala pong kinakatakutan. Ang mga hayop hindi matatakot sa sino mang nilalang, even sa tao. Ang mga tao din, kahit mga bata, pwede na maglaro sa ahas. Ang leon, kasama ng mga mangingain ng damo katulad ng baka na para silang ano, sabi ni Isaiah sa verse 25, parang magkakapatid ang bawat hayop. There's no chasing anymore. There's no chaos. Yan po ang mangyayari sa new heavens and new earth, mga kapatid. Restoration of all things. Yan po ang turo ng simbahan. New heavens and new earth meaning the creation of all things.
renewal of all things, transformation of all things. Yan po mga kapatid. So, yan po ang atin pong topic sa gabing ito at naway natuto kayo mga kapatid. Maraming salamat and God bless all. Card back, sauce in hand.